March 20 na. Good morning you guys. Pasok na ako sa trabaho. 7 hours lang ako magtatrabaho ngayon. Tapos bukas ay day off ka na naman. Yes. 3 days pa lang day off ko. Kumbaga pinaghiwalay lang. Unang 2 araw, tapos yung isa nakahiwalay. Yes. Pinapasok ako ngayon. Ayoko ng ganung schedule, but hindi ako masusunod. Yun. Anyways, gusto ko lang i-share sa inyo ang bagong kabanata ng buhay ng anak ko. Yes, si ay lilipat na next month. Yes, next month na. Grabe, ang bilis. O, ilang araw na lang pala kasi, o ilang linggo na lang kasi, ang lipat niya ay February, not February. April 11, yes, April 11 ang lipat niya. Yun, grabe, excited na ako para sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, well, that's good, lilipat ka na. Yun, excited na rin siya. Tapos mamimili kami ng mga gamit kasi walang gamit yung yung apartment niya. Anong tawag dito? Walang washing machine at dryer, wala ding coffee maker. Of course, dito sa Amerika. Meron ka naman makukuha ng mga fully furnished na, pero syempre nakakatakot pag fully furnished na. Baka mamaya masira mo yung gamit. Syempre ko parang magbabayad nun. Kaya ayun. Kaya, pinili namin yung walang gamit. Kasi meron na naman siyang mga gamit kagaya ng kama, tsaka desktop. Yun pa lang ang gamit niya. Tapos yung mga ibang lutuan. Tapos sabi ko sa kanya, kahit wala ka munang ibang gamit sa living room mo, saka ka na mag-provide. Meron ka namang computer sabi ko sa kanya ganun. Ayan, unti-untiin natin na bilhin, kumbaga. Unahin natin ay sa paglipat mo or pag nakalipat ka ni washing machine at dryer, yun. Medyo may kamahalan yung washing machine at dryer Yung nakita ko is nasa 1,100, mura na nga yun yun. Washer and dryer set, yun. Tapos coffee maker, sabi ko kailangan mo ng coffee maker kasi nainom na rin siya ng kape. So titingin ako sa Walmart noon. I'm sure meron doong murang kape para sa single cups. Tapos ano pang bibilin ko sa kanya? Rice cooker? Baka rice cooker din. Kasi kailangan niya din ng rice cooker. Tapos, microwave. Dahil mukhang wala din siyang microwave doon. Nakala ko lahat ng mga microwave ay naka-install na sa apartment. Pero mukhang hindi yata. Kasi hindi nabanggit dun sa email. But that's okay. Yun. Ano pa? Yun, excited na ako. At sabi ko, ayun, bagong buhay. Nag-aalala siya, syempre. Kasi, ito yung talagang pangalawang pagkakataon. Or maybe, na mamumuhay uli siya ng kanya. Namuhay na siya ng kanya noon, nung nasa dorm siya. Ang pinagkaiba lamang is, nung nasa dorm siya, may mga kasama siya. Pero, tig-isa sila ng kwarto. Halos hindi naman sila nagpapangita. Yun. Tapos, sa dorm yun, medyo parang, magkano ba yung upa niya sa dorm? Parang, mura-mura kaysa kumpara ngayon, doon sa upa niya. Pero at least yung ngayon niyang apartment is, merong 1 bedroom, malaki kumpara dun sa dorm niya nung una siyang nanirahan sa dorm. Tapos may sariling ang washer. Nung nasa dorm siya, dun siya napunta sa laundry room, public laundry room ng school, ng dorm. Yun. Tapos, ano pang kaibahan? Yun, maganda yung apartment niya. Yun ang kaibahan is, malaki-laki nga. Hindi siya yung parang prisoner. Kasi ang feeling niya doon sa kanyang dorm noon is para siyang nasa kulungan. Kasi maliit lang. Napakaliit talaga nung dorm niya. As in, malaki pa yata yung banyo. Or hindi naman. Baka kasi laki ng banyo. Malaki lang na konti sa banyo. Basta maliit. Isang higaan lang ang kasya. Tsaka isang table. Yun lang. As in, talagang tinipid. Yun. Pero ngayon, yun nga. Ang nakuha niyang apartment is nasa 2nd floor. Maganda nga kasi 2 palapag lang yung bahay. Hindi kami mahihirapang magdala. Well, mahihirapan pa rin pero hindi ganun kahirap. Tapos, ang naisip kong gawin is, ako na lang bibili ng washing machine at dryer niya. Tapos, order na lang ako sa Lowe's. Ipapadeliver ko dun sa kanya. Tapos, ipapa-install ko na rin sa kanila. Mura lang naman yung bayad. Mga $50 yung ay deliver. Sila magde-deliver. Yun. Tapos, para hindi na kami mahirapang magbuhat-buhat. Yun. Tsaka baka busy lahat kami. Kaya ipa-deliver ko na lamang. Yun ang gagawin ko. Yun. Tapos ay ano pa. So yun, excited na ako. Sabi ko sa kanya, don't be afraid. Alam ko na nag-aalala siya sa una. Dahil sabi niya, ang kinakatakot niya is, paano kung halimbawa ako'y, yung alam mo yun,
kahit anong paghihirap ko sa pagtatrabaho para mabuhay, mauwi pa rin ako sa wala or mauwi ako sa kalye. Sabi niya gano'n, kasi hindi ko makaya yung buhay. Sabi ko sa kanya, imposible. Sabi ko sa kanya gano'n. Kasi ikaw ay ang tawag dito, hindi ka naman magsisimula ng walang-wala. Hindi kayong kagaya ng ibang tao na talagang mabubuhay ng dahil lang sa paycheck. Ikaw hindi. Hindi ka mabubuhay ng gano'n. Hindi ka mabubuhay na maghihintay ka ng sahod para makabayad sa apartment. Hindi. Yun, kaya hindi ka dapat matakot. Alam ko nakakatakot. Yun, pinapakalma ko siya kasi talaga nag-aalala siya. Sabi niya, nag-aalala ako, baka mamaya, alam mo yun, hindi ko makaya yung pamumuhay. Kahit nagtatrabaho ako, nagsusumikap ako, kulang na kulang pa rin. Tapos in the end, hindi ako makabayad ng apartment. Tapos yun nga, paalisin ako sa apartment. Tapos, alam mo yun, babalik na naman ako sa inyo, or titira ako sa kalye, kung hindi, di ba? Sabi ko sa kanya, masyado kang hindi mangyayari sa'yo yan. Sabi ko sa kanya, ganun. Tatagan mo ang loob mo. Hindi mangyayari sa'yo yan. Dahil sabi ko nga, hindi ka naman magsisimula na wala kang pera. Alam mo, napakaswerte mo talaga dahil ikaw nagsimula ka na mayroon. Ako wala. Nung unang panahon, nung bumukod ako ng akin, sabi ko sa iyo, Diyos ko, wala talaga akong pera. Ang mahal-mahal pa noon sa Pilipinas dahil kailangan mo ng 2 months deposits, 1 month advance para lang makapamuhay ka. Dito sa Amerika, hindi naman. Yun nga nakita ko sa kanya, deposit lang kailangan, $200 lang eh. So yun, makapamuhay na siya. Hindi nga ng 2 months deposits, 1 month advance. Walang ganun. Kaya sabi ko, that's good, di ba? Tapos, sabi ko sa kanya, kaya maganda ikaw, kayang-kaya mo na yun, makakaya mo yan, hindi ka dapat matakot. Dahil sabi ko nga, hindi ka magsisimula na walang pera. Hindi kagaya ko noon na nagsimula ako talaga ng wala, zero balance. Alam mo yun? Ang lakas nga ng loob ko na kumuha ng maupahan, tapos wala naman pala akong pera, diba? Yun. Ganun ako noon. Basta, pero nakaya ko naman. Pero alam mo, kinuha ko noon, nung time na yun, sabi ko sa kanya, talagang mas maliit pa dun sa iyong dorm.